Ay, Bruno. Bruno. Wala. Okay, so pasagod ngayon yung hero composition for Team Falcons. Very aggressive. Meron kang dalawang hero na actually pwede maka-solo kill. Talaga. Kasi yung CC tsaka yung yung Joy. Yes. Tapos yung Bruno, sisipa lang na sisipa. Pero maganda din naman yung dito, yung hero composition ng TLPH. So right now, I think Rome, natin makikita yung Kalia. Hylos muna ang pipiliin from TLPH. Almost same concept. Ang magiging worry ko lang ay, since again, for Team Falcons, 4 sa 5 miyembro nila ay melee. Well, yung Selena nagiging range, pero yung majority ng damage skills niya ay melee. Kung magiging madali for them na makipag-peel, so yung babawasan lang yung kalaban, tas back. Kasi nga, karamihan sa kanila melee. And ang tendency ay madali silang mapopoke ng TLPH. Pero if ko-connecta lahat ng skills nila, feeling ko mas lamang yung Team Falcons kung balagbagan lang. So parang ang sinasabi mo ba dito ay medyo skill dependent Yes. din. Tas hindi na nga lang siya skill na depende pa kung tatama. Yeah. So kailangan dito sumakto for Team Falcons, for TLPH naman, parang ito yung mas madaling i-pull off pag heavy na yung team fight. So pagalingan na to. On paper talaga, kung titingnan natin, mas madaling paganahin para sa Team Liquid Philippines. Medyo may mga kailangan tayo konsidera. Pero kung babasahin natin, yung early game kasi ng Selena, malakas din eh. Kapag nag-level 2 ka, may Abyssal Arrow, Abyssal Trap ka, pwede ka nang pumatay at dumalaw kung saan man ang gusto mo, di ba? Eto na ba yun? Again, makakabawi na ba this time around ang idol ng mga kids against the young goat, ang umiidolo sa kanya. Nakabawi kanina yung Team Falcons, nakahabol. For TLPH naman, kailangan kung sila mananalo dito early game, kailangan matuloy-tuloy nila yung kanilang pagkapanalo para ma-extend yung ating laban. Yeah, definitely for Team Liquid Philippines, kailangan nila na mas makatch off guard yung members ng Team Falcons kasi ngayon sila yung naghahabol in terms of the game win kasi 1-0 na ngayon in favor of Team Falcons. Ay, gusto ko lang sabihin yung Season 14 pala, hindi pala nakapanalo ang Team Liquid against Team Falcons. Parehas 2-0 yun. So, ang daming way ng Team Liquid Philippines dito na mabawian itong Team Falcons. Ngayon naman, sa may bandang ibaba, Flap, TZ, and Sanford. Medyo chilling lang sila pero maagang pag-rotate. Mula dito kay JP, Kyle TZ with an electrifying beats. Pero i-regen lang yan ni Daddy Japes eh. Makuna din talaga ang Oyabaka pagka maaga ba. So, para dito sa dalawang kupunan natin na the usual lang muna kung pwede may ma-delay. Pagdating sa laning, why not? Aray ko, sakit. Pero buhay pa rin si Carlito dito. Flap, iniipitan lamang dito ng Team Liquid Philippines. Pero may malaking rotation ata ang Team Falcon sa baba. Parang gusto yata nilang medyo maiwan sa lane dito si Sanford. Even yung mga traps ay doon din nilalagay ni Few para may vision. Sa bagay, dito nga din naman talaga magsaspawn yung ilan sa mga objective natin or probably babantayan kung magpa-purple ba muna. Yes, Si or Carl diretso. TZ, pipilitin ba natin na gumamit ng Red 3 or what? Okay, ang bilis na ito. Kalahati kagad yung buhay ng pag-guard Okay, dito. Ay 50-50 sila Wow! dito. Pero lamang yung Soul 7 plus Retribution. And Kyle TZ nakakuha at nakabawi din. Naman ng kill doon. Habang si Flap TZ may even vengeance ay nagamit din. At kailangan lumayo dito ni Flap. Buhay pa rin! Sa Retribution! I mean yung Red Regeneration pala. And Pew ay makakuha ng kill. Ngayon si Sanford nakipagsamahin na. Patay si Ogre dito. Next na yata si Flap TZ. Nakatapak ng Bumalik! Pero si Kyle TZ dito. Tamang dash lamang siya. Hindi aabot yung Abyss. Buhay pa din! Si Sanford din nandito. Napakatibay. Nakikipagsamahin sa dalawa. Pero walang malakas sa marami. Grabing kakunatan. Oy, wait lang. Si Few yata magiging target dito. Hindi na pinatakas pa. So, grabing sagutan din ang dalawang teams natin. 3-2 for this 2 minutes. So, nakuha ni Carl TZ yung turtle kanina. Tapos, dumiretso sa team fight. Pero sobrang kunat ni Flap. Oo, kasi nabuhay pa din siya kay tinabol siya ni Sanford, nag-flicker na lahat. So I would say in that entire sequence, Falcons, yung mako-consider kong nakalamang only because bumagsak si Carl TZ, habang itong si Carl TZ ay 2-0-1 na ang current standing. So right now, yung naging performance ni Kyle TZ na BPI Gold Leader siya, mukhang gusto niyang i-replicate for game number 2. Oo nga, napaka-importante din kasi talaga dito na maging continuous ang farming para makapag-deal ka agad ng damage. Ganyan yan eh. Yung Suyu tsaka Joy, kailangan gusto mo maagaw mo na lahat eh. Para kumakaripas talagang takbo.
Gusto ko lang din banggitin, hindi ko nabanggit kanina, na yung emblem and yung talents ni idol ng mga kids ay seasoned hunter. Oh! So ibig sabihin, nagiging mabilis yung lalo yung clearing speed niya kasi kahit malakas yung damage ng seasoned hunter sa mga jungle camp, half nun, which is 7.5%, Wow. dish out ng damage output sa mga minions. So mas mabilis yung clearing speed ng Sele. Good point. Kaya pala kasi diba sinasabi, parang hirap magsilin ng bagal mag-clear. Yes. O, ito, pabilisin natin mag-clear. Galing. Para rotate lang! Ay, naku, naiipit din. Sakto doon sa dispersion and rotation. At ilalaban na nga ito ng Team Falcons. Pero 3 miyembro mula sa Team Liquid Philippines ay nakaabante din. And Carlito ay makukuha itong turtle na ito. Ikalawang pagong para sa Cavalry. Okay, stable game for both teams. Pero may kita natin a lot of aggression or aggressive plays TLPH. is coming from TLPH. Para lahat mga pushes, lahat ng mga pwedeng pitikan ng duality, ma-activate yung duality, ginagawa dito nila Sanji. Ang biggest mo na threat ngayon pagdating Wow. sa mga teams ay paano nila pipigilan si Super Marco, paano din nila pipigilan si Oheb mamaya. Oh, mamaya pa natin malalaman ng mga sagot kasi hanggat hindi pa nakakapag-lock item or at least 3 core items, hindi pa natin makikita yung potential! Ipit si Ogen dito. Flicker ay nagamit. Tumama yung Abyssal Arrow na may trap. Pero wala rin magiging follow-up mula sa Team Falcons PH. Ngayon naman ay sa may gitnang bahagi ang punterya. Dito, Diversion. pero si Carl TC ipapadala sa may bandang ibaba. Para lamang Parcel. para lamang Mag-clear. rumisponde doon sa mga minions. Pero hindi nila namalayan ng Team Falcons dito. Dumidiretso na si Oheb. Oo, sa may top lane, no? Alam din niya kung meron nakatago. So, kahit pala yung Spear of Distraction, Pang ay vision. pwede nang gamitin pang vision. Sa bagay, sabi niya, kailangan ko dito, hindi ako masyadong ikutan ng mga kakampi Yeah. ko. Kailangan malaman ko kung meron akong kalaban dito. Tama. So para sa sarili niya ang kanyang ginagawa. Right now, makakonsider na TLPH ang nakalalamang kasi nakuha na yung 2 pagong and may nakuha na silang first turret of the match. Lumalaki yung espasyo ni Oheb considering na yung global presence ng isang Moskov, kapag lalong lumobo yung kalamangan ng TLPH, mahirapan yung Falcons mag-respond. Ngayon naman, parang kailangan naman i-consider ng TLPH, although lamang sila, pagka napilit na gamitin yung mga spells, yung 2 Purify Yeah. from their teammates, medyo mahihirapan sila later on. Okay, bottom lane para sa Sagasa. Naman! Yan, Ayan na, tumama na mula sa idol ng mga kids. Kanina niya pa inaantay yung pagkakataon na maka-go sila dito. And ang problema ay kulang ang reinforcement mula din sa Team Liquid. 4v5 ang magiging laban. Tumama yung stun mula kay JP. Hatake lang muna nila sa kanilang puder. Itong pagong na ito. Tatama ba yung Abyssal Arrow? Hindi. Natrapan lang lamang. Ito si Sanji. Masyado malayo si Carlito. Ibibigay na to ng Team Falcons PH. At si Carlito ay purple lang ang ginawa. Oh, 2 pagong na punta sa TLPH, yung last na pagong na punta dito sa Team Falcons. So, nakikita natin na nag-group up na Yeah. yung Team Falcons para sa ating game. At ito na naman yung usual na mahirap kapag may Moskov ka naman nakalaban. Laging nasa ibang lane, tapos biglang dadating pagdating Diversion! sa team fight. Diversion play! O kaya habulin ba si Super Mama? Tumama yung Spear of Destruction mula kay Oheb. Push Pero lang. ang goal lamang nila dito ay basagin yung torre dito sa may bandang itaas. Dire-diretso lang ang cavalry. Grabe, no? Kung kanina grabe yung team fight, ngayon naman, iwas team fight, Torre only. Yeah, yung macro play na pinapakita ng pares na koponan ay nakikita natin na for TLPH yung kalamangan, but for Team Falcons at the very least, nakakakuha din sila ng grasp into the space in the map. Kaya kung titignan natin, hindi naman nahuhuli in terms of item build yung koponan ng Team Falcons. Meron na ding Hasklos sa RKO pa! Ayun, no, Tsunami Slam na. Sanford buhay pa rin. Kaya lang si Kyle TC may ipit ba? Andun yung pagdampa mula dito kay Sanford. Nakatakas ba itong si Kyle TC? Pero di mata si Ogen sa kamay ng cavalry habang si Sanford na naging kapalit. Tumipi Pero may na naman. diversion play na naman na ginagawa dito. Sino ang gugo? Marco? Si Sanji. Opya! Wait lang, Super Makmak. Kailangan ding umatras na kagad dito ni Sanji kasi wala na ka rin lang siyang kasama at baka mabigyan pa siya dito ng Team Falcons PH. Alam mo, yung pag-uwi na yun ni Sanji ay isa sa mga biggest flex. Yes. Minsan kapag alam mo na delikado ka sa sitwasyon, na pwede ka namang umalis. Tama. Umatras, oo. Hindi karuwagan ang pag-atras. Tama, Ayan tama. na. O ayan, ano mga items dito? Right now, maaga yung build ni Sanford ng Radiant Armor. So as to counter, Kyle at TZ. Kasi nga naman, sobrang sakit na ng damage output. And again, na-adjust yung temporal rain recently. So nasa-spam lalo Ayun. yung skills na meron siya. Sakit
Nasasaktan ang damage nila kay JP, ah. Muroy ko po, kalahati, parang 40% kagad yung boy ni JP doon. Tinamaan Mula ulit. sa abisang araw, tumama na naman. Itong idol ng mga kids, pero masyado kasing Sakit. malayo yung kanyang mga kasama doon. Oh. Pero may 1v1 Oh. na nagagawa, Oh. sabi niya 2v1. Okay, makakaiwas ba? Hindi. Kasi electrifying beats na may kasamang Holy Crystal, yun napakahapdi. Sakit. Oh, wala din talagang tinamaan yung Spirit of Destruction para makatakas. Kasi di ba normally ganun yung nakikita natin, Spirit of Destruction para umalis. Yeah. So, minus pa ngayon ang side ng TLPH. Tapos merong Lord. Ako, naririnig na natin ang ugong ng Lord. Habang nandito mga players sa TLPH, even Carla TZ. 13, Laban na to 13. ng GOAT at ng idol ng mga kids. Okay, si Sanford ngayon ay may Sakit! ipit na JP na babaran! And Kyle TZ ay mega kill na. Ngayon may RKO din na gagawin. Masyado atang malayo dito. Marco! Super mga makakuha. Nung Lord na yon, hindi tumama yung bisal araw mula kay Few at aatras muna ang cavalry. Sobrang gandang play for both of our teams. But for TLPH dito ay medyo more on team fight naman sila. Yeah. Nakafocus. Oo, nakita din natin na sinubukan nilang pumick off, talking about TLPH, but it just so happens na si Super Marco yung naka-last hit ng Lord. Ang ganda lagi ng Tidal Strike and Tsunami Blast, Tsunami Slam rather, coming from Ogwen. And in that sequence, kaya hindi nakapag-react si Carl TZ in terms of the retribution ay dahil napagpatong yung mga skills na yon for Ogwen. Okay, so yung Lord ng Team Falcons, dito tataan sa may bottom lane. Nakaabang din sila sa may purple buff. Ang iiwasan mo na ngayon ay yung parang bilog ni Sanji. Yung Yes. pang diversion, pang duality. Duality, oo. O yung vacuum niya. So even dito yung Spear of Destruction ay kailangang iwasan din. But for Team Falcons naman, ito yung sinabi natin. Nararamdaman na natin ngayon na individually may mga players na pwede silang mako na kill. O yun Yun na lang, nga. napakabilis. Natunaw kagad. Itong si Flava TZ. At yung Lord ay mabilis ding papatayin Diversion. ng Team Liquid Philippines. Ngayon naman ay may diversion Ay! din. Bibitaw. At inabutan! Dinaim nila talaga dito si Super Makmak. Kailangan matras si Oben. Sa likuran naman si Carl TZ. Si Carl TZ ang haharapin niya. Young Gold versus the Young Phenom. Pero lalayo na rin muna dito ang Team Falcons at kailangan din mag-react ng Team Liquid sa itaas at mababasag na nga iyon. Oh, grabe yung minion wave management dito ng TLPH at saka ng Team Falcons. Actually, for Team Falcons, yung minion wave management. Oo, maganda talaga yung pag-handle nila ng minions. But can I just say, kaya ko napasabi ng ang galing talking about a few. Kasi the moment na naglatag si JP ng Glorious Pathway, alam niya na merong diversion play. So nag-abyssal arrow siya para makita kung nasaan manggagaling yung mga members ng TLPH. So, medyo kalmado muna ulit. 11 minutes na ng game natin. Dito mo talaga masasabi na top tier na mga teams yung naglalaban kasi 11 minutes pero 7-6 yung score. 200 lang, 200, 300 lang yung lamang. Even doon sa mga junglers ay yung magkakalapit. Parang ito yung mga moments na isang teamfight lang. Pwedeng mabaliktad Mabago, yeah. or pwedeng may sumobra na yung kalamangan na team. And para sa akin, medyo natatakot ako dito para sa Team Falcons kasi lumalabas na rin na parang nahihirapan na sila pagdating sa latter portion. Kasi pag hindi tumama yung pana, kailangan mo na mag-reset dito ng Falcons at aantayin yung panibagong pana at wala silang instant way na maka-kill bukod doon sa sa electrifying beats mula Yeah. dito kay Kyle TZ. So, eto na naman. Pagalingan na itong pagtama ng skills kagaya sinabi kanina. Speaking of, may tatama na nga ba talaga? Okay, Sanford, dumamba na nga rin. Open ay kailangan na rin lumayo. Tap TZ as well. Nagamit na yung kanyang vengeance. Ready ang cavalry na hawakan itong No. ikalawang lord ng laban na ito. Ito naman ay basic lord pa rin naman. Yes. Pero si Kyle TZ sumisilip. Trap muna ay inilagay ni Few para may vision sila kung saan man nila dadalhin itong lord. Grabe tong vision na to, oh. Parang hindi yan na to nadadaanan na to. Yep. Meron talagang pumasok para i-check lang kung merong Yeah. naitanim Oo. si Few. So regardless, pwede ba talaga makapag-objective Yep. yung Team Falcons prior Allure team fight. Ngayon ay nandito na ang dalawang miyembro mula sa Team Liquid Philippines. JP ay sinasunod ng mga damage. Pero ang problema ay may ipit din si Ogwen at namatay na kagad sa kamay dito ni Carl TZ. Oh, heaven na kill. Kailangan makakuha at makabawi ni Super Makmak. Kaya lang sila dito. Washing. Pasok din at nadaan. Yung pag-dive dito ni Few. Tumama yung Spirit of Destruction. Si Ohema ang kukuha. No? Actually, si Sanji ang nakakuha. Pero apat ng miyembro mula sa Team Falcons at tumamba. Ito na yung sinasabi natin ngayon. Nagkaroon na ng oportunidad ang TLPH this time around. Nakubuha ng Lord. Hindi daw sila papayag pero si Kyle TZ para nakikita natin doon sa may mapa. Ay, hindi, nasa baba. Nasa base, nasa Kasi base. itong Mukha vision lang. lang. Mukhang nasa vision lang. Nakatagilid kasi camera angle
angle eh. Kaya nga eh, kaya nakakabigla. Pero ang ganda ng ginawa ng Team Liquid Philippines setting up that Lord. Nabanggit ko kanina kung ano yung global presence na meron yung Moskov. Kung papansinin natin yung ating replay, maagang bumagsak yung dalawang frontliners ng Team Falcons. Ibig sabihin nito, hindi na sila makakaharap or else madaling mababurst down yung 3 remaining members. But then, for TLPH, yung lead na meron yung Team Falcons nung early, nabawi na nila ngayon. Oh, parang gano'n din. Ito yung nagiging trend ng dalawang teams eh, no? Yes. Parang never mind the lead. Kailangan makuha nila dito yung yung Lord. Hindi, kasi malaki rin yung ibang Lord. May mga Mega Minions na kasama. Yeah. Yung flow, lamang talaga kayo. And Carl TC ngayon ay tuloy-tuloy din lang. Gusto ko lang sabihin, napakaganda ng dodge niya kanina. Yes. Mula doon sa dash kay Few. Kasi kung tinamahan siya nun, deads talaga siya eh. Oo. And makati na rin yung damage dito ng idol ng mga kids. Ngayon naman eh, Lord nasa may bandang itaas at didepensa ang Team Falcons. Okay, tingnan natin kung paano gagawin para magkakasalubungan yata. Naku, aabutin ata dito si Carl TC. Pero buhay pa rin. Napakataas ng damage output mula dito sa Team Liquid Philippines at hindi kinaya ni Carl TC na saluhin. Lahat ng yon. Diretso ata ang Team Liquid Philippines dito sa may bandang gitna. Depensa lamang ang Falcons at ready sila mag-clear ng mga wave. Tagumpay yun. Pero si Sanji, may ipitara super mamang. Napakatay! Ang mga dispersion rotation dito mula kay Sanji. At doon yung mga yoyo. Kaya lang nakapag-winter Vengeance! ito si Sanji. Pero Flap TC nakakuha din. Sakto yung nakakap at nailapag na rin kagad dito yung Glorious Pathway. May ipit si Owen sa abot ng miyembro mula sa Team Liquid at ready dumepensa ang Falcons. Para gusto nila diretsuhin. Okay na daw to. Meron naman sila minion wave na dala. Pero madadefensahan pa. Flat TC pa. Paatrasin nila. Ngayon, kailangan nilang habulin muna yung Super Mapa. Ohem, may 1v1 dito sa may gilid. Dito naman sa may bandang ibaba. 2v1 na nagiging laban. Wow! Ito yung outplay, pero hindi sasapat. Super Mapa. Pinipilit na habulin. Pero si Kyle Tise dito, sino kanyang hahabulin? Naku, si JP ata ang kanyang aabutan. No, no, no. Andito na rin yung Glorious Glorious Pathway. Pathway. At nagamit din yung Retribution. Mula dito kay Kyle Tise, hinahabol mo yung kabayo. Napakahirap habulin yan. Oo, eto na nakikita na natin yun. Nadepensahan pa ng Team Falcons yung kanilang base. Akala natin itatapusin na nung TLPH. Ano ba talaga nangyari? Ang ganda na na-isolate both Oheb as well as si Super Marco nagkahiwalay. Naging magkabilang mundo ang kanilang mga kaganapan. Hinahabol ni Carl TZ. Hinahabol ni Carl TZ and ni JP si Super Marco. Akala ko nga kamuntik-muntikan na mabaliktad yung laban na yon, pero 2 versus 1 talagang lumamang ang TLPH. But on the flip side, for Team Falcons, na-pick off nila si Oheb, so na-mitigate yung threat na merong mag-e-end ng kanilang base. Alam mo, gusto ko lang sabihin sa sobrang ganda at sobrang tindi ng laban, napakataas nung pitch na naibinaw ni Chantel pa. Pumayok bigla. Naging super girly. Ibig sabihin nun, sobrang tindi nung team fight na inilabag ng Team Liquid Philippines dito at Team Yes. Falcons PH. Ngayon, itong Lord na to, basic Lord pa rin. Tama. Pero ang importante ay mahawakan at makuha to ng Team Falcons para ma-equalize yung kalamangan ng Team Tama. Liquid. Oh, ito na guys, 16 minutes na laban natin. Yung mga nanonood dyan ng mga Clippers, mag-record na kayo kasi magiging balagbag yung next natin na team fight. So, Uy. yung mga vision na, naka-ready dito yung dalawang teams natin. Yung May flow. idea sila na si Super Marco ay kakaalis lang dun sa may top at babalik pa nga anytime. Ganon ka-importante to ngayon. Yung gitna. Lalo na for Team Falcons, yung mga minion kasi Yeah. kalbo na yung base nila. Oo nga parang si Ingan Anyway, eto na, Team Falcons, didiretso din dito sa may bandang Lord at tamang tanim lang ng trap dito si Pew. Ayun, ready na ang Team Falcons, Team Liquid Philippines. Sino ba ang pinakamatinding team dito? Flap TC, kalahati na kagad yung buhay, ha? Ganda ng bot ng Team Liquid. So Ganda ng kailangan flow. may mag-back sa kanila. But if they were to do that, Falcons, baka ma-burst down ng TLPH yung Lord. Op! Wait lang, diversion play, ha? May plano ba? Sabot. Ipinadala na doon sa may bandang ibaba ito si Ohoy, pero mapupuruan ata si Flap TC. Nagamit yung Vegas. Carl! Si makakuha ng Lord. Sino magiging target? Flap TC, kailangan matras. Sanji dito, napagamit na rin kagad ng crowd. Kailangan mag-flicker out, pero tatapon sila ni Ohem. And we have game number 3. Simulan natin ang araw sa Clash of Titans. Simulan din natin sa unang Game of 3 or Game 3. Napagandang sabi dito ng